Pumunta kayo ng Davao. Baski saan gusto maglakad, magpasyal. Ang binigay kong standard sa police, pati military, ganito. You ask your wife or your beautiful daughter to walk and roam the streets of Davao City at night until the wee hours in the morning. Pag nakauwi yan sila, hindi na bulis siya. Wala namang dumukot sa suso o sa pante. Wala namang nag-hold up sa kanila. Nakangiti dumating sa bahay ninyo. Yun ang habulin ninyo para sa lahat ng tao. Kayong mga nag-iisip ng negosyo, pag nag-presidente ako, mag-invest na kayo. Huwag yung high-end. Low-end lang. Ngayon, plywood lang dyan. Punerarya. Pinatay ko, 2 pulis. Bisaya, ang titigas ng dila. Putang ina ka. Kayong mga Tagalog, ang lalambot ng utin ninyo. Mabuti kami may dila. Puta, suntukan kami dyan, ha? Ang lamang lang kasi ninyo, may armas kayo at you threaten somebody and get her money. Putang ina yung pinapatay pa ninyo. Pagka nandyan, bang, bang, bang. Wala na yung money or your life. Bigay mo, pwede. Basta na lang patayin. Yan ang style ng Manila. Hanapin ninyo lahat yan. Patayin ninyo. Eh kung sabihin nag-surrender, padapain mo. Parang nag-cover. Lagyan mo ang kamay ng 2 baril. Parang Long Ranger. Eh di lumaban. Pag ako ang presidente, I'm sorry to say, I'm not trying, di ako hambog. But that has always been my policy. Alam mo, pinatawag ako ng Senado kasi yung sa rice smuggling, sabi kasi Kim Minares, Mayor Duterte, can you help us? Hindi ko makilala si Kim. Oh yes, ma'am. What is it? Sabi niyo yung rice smuggling. So bakit? Eh, ganon. Pilasta niya yung... Oh, sige, okay, ma'am. So, nag-amoy-amoy ako sa Davao. Putang ina, wala akong makuha. Dumating ako dito sa Maynila, wala rin ako, walang nakakilala kay Bangayan, Kabanggayan. Eh, walang shipment. Sabi ko, ako ng muka. Pumunta ako ng Aguinaldo. Punta ako doon sa ISAP. So, bigyan niyo ako ng muka nitong putang ina nito. Sabi ng mga sundalo, wala kami. Huwag ninyo ang bulahin. Sige kayo. Kailangan ko bukas yan kasi pinatawag ko ng Senado. So pagdating ko doon, sabi ni Enrile, do you know Bangayan? Yes, sir. Why do you know him? Because I studied everything that Inares requested me to do. And I discovered that this guy, blah, 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 blah. Said, do you know him? Yes. Sabi ko, ito yung picture niya, binigay ng ISAP. Oh, ayan, oh. Sabi niya, point him out for us. Sabi ko, yung putang inang yan, oh. Sabi niya, what will you do if you... Sabi ni Enrile, sa Senate, anong gawin mo pag nandoon sa Davao? So, I will kill him. Why? Sabi ko, he's cheating us 7 billion a year. Tapos, pag uwi ko sa hotel, I came in the night before, so I was supposed to take the 10 o'clock flight back home. Higa-higa ako sa kama. Nanonood ako ng TV, pero may yung binabasa ko yung crawler, yung tumatakbo yung gano'n. Sige ako basa gano'n. Hindi pala, nakaganon ako. Kalimutan ko, may kasama pa lang. Duterte to be sued. Ako ang sinupina. Tinanong ako, do you swear to tell the truth and nothing but the truth? I do. Ngayon, sinabi ni Enrile, anong gawin mo sa ito? Di sinabi ko yung totoo. Sabi ko, patayin ko itong putang. Ngayon, ako pa ang nakulong. Magsasabi ka ng totoo, makulong ka. Ganun ang Pilipinas. So, you have to stop harassing people who are doing the duty. Tapos, yung police, pati military, doon sa amin po sa Mindanao, if they are doing their duty and something happens, which results in the death of persons, or yung fulfillment, kinakapote ko talaga yan. Ayaw kong makulong ang isang militar, isang pulis sa trabaho. Ngayon, kung itong putang inang mga pulis, kayo dyan, nandyan kayo sa droga, sumubra ka sa kota natin na
umabot ka ng 5 asawa, gago ka. 4 lang yung akin. May nagreklamo sa iyo. Meron po sa Davao Police nagkidnap. Magtanong kayo ng taga Davao. Pinatay ko. Meron police 2 itong taon na ito. Marami na akong, ngayong taon na ito hanggang ngayon, pag-umpisa ng this 2015, droga. Pinatay ko 2 police. Kaya, ayawan ko kung magawa ko yan. Pero pag ako ang nagpresidente, I'm sorry to say, I'm not trying, di ako hambog, but that has always been my policy. I cannot protect the people without killing you. Do not force me to kill you. Umalis ka na lang sa droga. Umalis ka sa droga. Kidnapping, why do you have to earn money? You want money to reach in your hands. Ayaw mo magtrabaho. The only thing that you would do is to threaten yung mga estudyante dyan sa jeep. Ang lamang lang kasi ninyo, may armas kayo at you threaten somebody and get her money. Lalo naman. Okay lang sana sa akin yan. Putang ina yung pinapatay pa ninyo, mga Chinese. Pagka nandyan, bang, bang, bang. Wala na yung money or your life. Bigay mo, pwede. Basta na lang patayin. Yan ang style ng Maynila. At naglalakad kayo dyan. Sabihin ko sa military, sa pulis, bigyan ko kayo ng 3 araw. Hanapin ninyo lahat yan. Patayin ninyo. Kung sabihin nag-surrender, sinabi di, padapain mo, parang nag-cover. Lagyan mo ang kamay ng 2 baril, parang Long Ranger. Di lumaban. Ababali pumunta kayo ng Davao. Paski saan ninyo gusto maglakad, magpasyal. Alam mo, ang binigay kong standard sa police, pati military, ganito. You ask your wife or your beautiful daughter to walk and roam the streets of Davao City at night until the wee hours in the morning. Pag nakauwi yan sila, hindi na bulis siya. Wala namang dumukot sa soso o sa pante. Wala namang nag-hold up sa kanila at nakangiti dumating sa bahay ninyo. Yun ang habulin ninyo para sa lahat ng tao. Ngayon, kung kidnapper ka at may bulong ng mga military o police, sir, yun yung suspect, kaya lang nakabail. Disgrasya ka na. Yung bail-bail na yan, pag lumabas ka dyan sa istasyon, putang ina, anong bail-bail? Bilbilin mo yung utak mo. Mas mabuti nandiyan ka sa loob. Kasi for every criminal na may kaso dito, may assign talaga o military. Gagamitin ko ang militar. Hindi martial law, hindi revolutionary government. Si Arroyo na lang rin nagsabi na it will raise to the level of a national security. Ang crime code of the lawlessness. May mga abogado dito sa likod ko. Pumayag na lang kayo, pag hindi, ihulo ko kayo sa stage di. Siyempre, kung may abogado mang sa iyo, di. Ganon. Gagamitin ko ang pwersa ng gobyerno. Why? Kayong mga law-abiding, God-fearing, wala kayong problema. At hindi talaga ako mapapapayag rin ng abuso. Yan ang hindi ko gusto. Kaya kayong napunta ng Davao, behave lahat yung pulis doon. Ma'am, courteous, hindi kasi mas manumang Tagalog, putang ina. Nahirapan ako noon pa sa eskwelahan, kaya kami nagsusuntukan dyan sa San Beda eh. Kasi Bisaya, ang inang yan. First year lang kami, itatatlo kaming Bisaya. Tapos itong judge, lumapit ka dito, bulong ko yung pangalan ng buang. Sabi niya, Adre, nagkakalat ang mga Bisaya sa mundo, dumating na dito. Ano ba itong problema nitong putang ina?
Tapos, na hindi niya alam, nasa likod ako, paglabas, umihi na sila. Sabi niya, narinig mong mga Bisaya, ang titigas ng dila. Putang ina ka, kayong mga Tagalog, ang lalambot ng utin ninyo. Mabuti kami may dila. Puta, suntukan kami dyan, ha? Sabi ko, nagmamarihan, maldito talaga. Ngayon, judge na ang buang. Ang buhay talaga. Bakbakan kami dyan sa urinal. Bisaya. Well, that's, alam ko. Ngayon, kasi Brad na kami, wala na. Ano kaya nang? Kami yung mga Muslim, nanay ko kasi marunong. Nanay ko mistisa. Kung magbiro-biro kami, kung kami lang okay. Pero pagka Kristiyanos ka, medyo... Pero kung kami lang, nagbibiroan kami ng, yan, muro ka, urumintado ka, dako, ganon. Pero kami yan, okay sa amin yan. Pero yung ibang tao magsalita, medyo, but doon naman sa Mindanao, okay naman kami. Mix talaga. I have always insisted in the policy of mix. We'll have to stop corruption. Putang inang corruption nito. Malakas ang loob ko dyan kasi wala ka talagang makita sa akin. Babae, mayroon, totohanan yan. Kayang patayan, totohanan. Wala. Tatramahin. Maraming. Kaya ko pag nagting dito, kayong mga nag-iisip ng negosyo, hold mo muna kung maghiram ka ng, kasi the enterprises here are really very tight na. Puno na. Wala ka nang makitang opportunity where you can really use the money and maybe dream of profits. Pero pag nagpresidente ako, mag-invest na kayo. Huwag yung high-end. Low-end lang. Plywood lang dyan. Punerarya. Ang pulis, pati ang military ang magbigay ng yung pagkikitaan ninyo. Itong mga pulis, maldito yan. Huwag ka ba, yung may mamatay dyan. Dahil magtawag, mayroon yan sila. Totoo. May contract yan siya. Pagtawag niyan, punerarya, mayroong isa dito ha. Kunin na lang ninyo kasi nandito na yung suko, wala na kami pakialam. Crime on. Sige, first responder yan. Sige, kunin nyo. Oo, ano ito? Si Villena, oo. Yung dati mong transaction siya. Daanan ko lang bukas yung komisyon. Ang problema niyan, kung walang pera ang pulis, tapos bang, 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 bang. Kung may 5 dito, ang komisyon namin. Ay, hindi pwede. Alam mo, ang hiniing ko sa inyong Pilipino, kung ano lang ang tama. Ang akin sa Davao, what's the law? Ano yung batas? Ano yung sundin mo? May mag-away dyan, what's the regulation? Ano bang ano? Ganito mo, sundin mo lang para wala na. Ganun lang. Ano ang batas? Huwag kang magdakaw. Huwag kang mag-hold up. Huwag kang mag-kidnap. Mag-report ang MPD. Sir, cited dito yung nag-kidnap. Baka may titirahin to na in-check dito. Yung ba yung nag-kidnap sa Caloocan? Magkano hinihingan nun? Sir, 50 million. Kidnapin mo. Pagdating nun, dalhin mo lang dyan sa safe houses. Tanungin mo saan yung pera. Sir, ubos na daw, sir. Ganon yung mga kriminal. Ang kriminal, isang tama yan, in 1 week, ubusin nila yan. Hindi yan magsabi mo, pilagay ng bangko. Paski sino mga balato. Kasi yung mga kriminal, pag nakahit yan dito at hinahanap ng pulis, sisibat yan, pupunta ng Davao o Cebu. No need na may kilala sila doon. Magpapunta-punta lang yan, body language. Pagkagay ng mga durugista. Maglawas ng gabi, makakita talaga ng suki. Punta lang yan sila, tapos pag saan ka? May hinirit kami doon sa mainit. O, dito ka. Bubuhayin yan siya na mga kriminal. Kaya ganun yan sila.
punta ng Zamboanga o mga taga Iloilo, may atraso, lilipad dito, pupunta dyan sa, bubuhayin yan. Ganon ang laro dito sa krimen sa Pilipinas. Kaya kung kidnapper ka, nagka-bail ka na, o lalo na yan dito, ang masakit talaga yung mga karnapper. Ito yung sinunog yung anak niya. Yung may kasa siya, tapos pinadrive sa anak niya, kunwari bibili, tapos nawala, nakita. O kaya nung OFW na nagbili ng kotse, pagka nahuli ko kayo, 1 day, 2 days, 3 days after, susunugin ko rin kotse ninyo. Ako wala itong 3 months ako mayor, may kinidnap doon na Chinese. Dinala nila sa ibang probinsya. She was detained for 1 month, repeatedly raped by 4 men. Nga, 3 months na ako mayor noon. Nung sinauli nila yung babae, kinuha yung ransom sa bahay, kumain pa ang mga animal. Pinaluto pa yung parents. So, pero may nilagay na ako doon na police na yellow bird. Pag sabi yellow bird, nandito na. Ibig sabihin, yung hostess na. So, sabi ko, kumakain. Pagbaba nila sa hagdanan, dinala ko nila sa kotse. Tapos sinindihan ko yung, binuhusan ko ng gasolina, sinindihan ko. Tapos sinabi ko sa Katagadabaw, sinong gustong sumunod sa inyo? Yan ang gawain ko sa inyo. Pag nakita kayo ng militar pati pulis nandito at may atraso kayo, karnapper ka, may kaso ka, mahina yung ebidensya, nakabail ka, dudukutin rin kita. Kung anong ginawa mo sa biktima mo, gagawin ko rin sa iyo. Huwag na yan, korte-korte. Alam ko, puputok to, nandyan yung media. So, si Duterte, nagwala yung bunga sa tingin. Hindi ako nagwala. Yun talaga totoo. Ngayon, ayaw ninyo yan? Adi, huwag kayong pumoto sa akin. Simple mo lang yan. Hindi ako mamamatay. So, I will not die if I do not become the president. Kumilik. Gusto ninyong manalo yung 4, minus ako. Okay, go ahead. Disqualify me. Walang problema sa akin. Uwi na ako doon sa amin. Then, I will retire from public life for good. Paghintay na lang ako ng kamatayan. Pero kailangan ko, pag uwi ko kasi, matbagal na hintayan, sana lang naman marigaluhan ninyo ako baski 3 na magaganda dito. Pang-aliw hanggang mamatay. Mahirap na mamatay na kasi mangot ka, putang ina. Kaya ako, hindi ako nagbabarong. Kasi araw-araw, tang inang Congress na yan, naging congressman ako, araw-araw ng ayaw ko yung Makati. Lalo na, nakakatihan ako. Kaya ako minsan, yung mga doktor bago lang, dala-dala ko yung barong doon sa pick-up ko. Pick-up lang ako 1988, pick-up lang talaga. Hindi kami nagbibili sa Davao ng mga 1 million sa kanya. Mga konsihal, Abansa. It's about 700. Ako, pick-up. Wala naman. I do not allow them to, mga Montero. Wala kaming Land Cruiser doon. We have not seen even the likes of what an SUV is. Magatingin lang kami. Pero kasi pera ng tao. So nanawala ako, yung tingin-tingin ako doon sa patay. Tapos pagpunta ko, medyo na, punta na ako doon sa mga doktor. Lahat sila nakabarong. Posturado ang mga buang. Sabi ko na, patawarin po ninyo ako. Kasi isa lang ang barong ko. Kasi after my Congress days, binigay ko yung mga barong ko. Yung mga barangay captain, yun na to. Ako, paglabas ko sa bahay, kung ganito ako kabaho, yun na ang amoy ko buong araw. So, sabi ko sa kanila, alam mo kasi, galing ako sa punerarya. Kaming mga politiko, pag nagpasok kami doon isang patay,
barangay captain, papasukan mo yung kabila. Kaya lang medyo mas madali. Kasi mayor ka, hindi ka pwede pagdating dito. Marami yung punerarya patay, hindi ka naman pwede pag ganun, tapos sige, uwi na ako. So, dito magbigay ka siguro ng 1,000, dito lang, 300. Tapos tingin ka sa patay. Tapos ganun. Sige. Sa 6 ang nakita, pati, hindi kasali ang babae, 6 na patay, nakabarong lahat. Pagsilip ko doon sa last, anak ng puta, ang borda pareho. Putang ina to. Kaya ayaw ko magbarong. Sabi ko, alam mo yung patay, nakita ko doon, yung barong mo yan, ang borda na yan, nandoon niya sa punerarya kanira. Totoo. Baro. Alam mo itong Pilipino, marami man tayo dito. Sayaw ito sa hindi. O baka mauna ako, okay lang. Papatay pala nila ako. Di, okay na. Pahinga tayo. Kayo ba mga Pilipino? Huwag ninyo yung babae, yung matanda, nakaterno. Makati ang pinya ng, ano pa yan, si Kilikili. Alam mo kung patay na, di ba, tulog na yan forever. Kaya sinabi ko sa asawa ko, pag ako ang namatay, huwag mo akong lagyang barong o wala man ang Amerikana. Barong. Puta, ayaw mo, alam mo naman talaga nakakatihan ako. Hindi ako at ease. Sabi ko, kung kayo ba, kung mamatayan kayo, bakit din yung lagyang mga Amerikana, barong? Tutulog na yan forever. Bilihan mo ng pajama na maganda. Itulog na yan forever eh. May lagyan mo ng ka-Amerikana parang buwang. Yung silky na, yung pajama. Tapos karamihan ng patay, walang, ano yan? Walang unan. Masakit yan. Lagyan mo ng unan yung, totoo. Hindi ako nagpapatawa. Lagyan mo ng pajama na maganda, total, bili ka na lang ng, labahan mo naman. Kasi hindi ako nagsusuot yung bagong-bago. Labahan mo, tapos pasuotin. Tsaka lagyan mo ng unan para posturado. O kung yung asawa mo mahilig magtakilid, ano ba tawag sa takilid? Gilid, takilid, Bisaya, gilid. Ikaw mo ng konti. Kung medyo sa aksidente sa motor, kagaya ko yan, mahilig ako sa motor, nawasak bis yung hindi ilagay mo lang yung kamay, ganun. Hindi kasi, alam mo, mahilig ako sa motor. Itong Pilipinas, 2 ko ng beses inikot, big bike lang. Hanggang doon sa Abra, paikot hanggang Davao, 14 days. Yung karamihan kong kasama noon, yung mga talagang paspasero, patay na. Karamihan kasi sumasabog yung, paski yung helmet, tumatakbo kami minsan ng 180. Pagka tumama, bingo. Kaya karamihan sira-sira yung mukha. Kaya itong mga putang sa motor, karaming motor din. Tingnan mo yan sa TV Patrol. Ngayong umaga, andito yung reporter natin at mag-report na may gago nga namatay. Kasi lasing na nga, nag-drive pa ng motor. Sa motor kasi, baski maamoy mo lang yung tansa ng putang inang yan, huwag ka nang. Kaya ako, I suffer a headache 24 hours a day. Na-disgrasya ako last year, at nagkaroon ako ng spine, medyo bumaluktot konti. Mga doktor sa Davao, pati dito, klase-klaseng opinion, sabi nila, ayaw, wag. Yung doktor ko talaga, dito rin, wag. Kaya yung mga neuro, sabi nila, kaya nilang gawin. Dito ng mga doktor, wag. Tapos takputin ka. Pa-opera ka dyan, pareho ka ni Presidente Arroyo. Rodi, butit naman nabisita mo ako. Alang-alang, ma'am. Tagal ka na sa kulungan, pero okay lang. Well, anyway, tingnan natin. Let justice run its course. Abogado ako. Kung talagang may sabit ka. But, I said, you have fiscal ako.
I'm used to assessing or evaluating evidence. And we'll just have to make a review for all of these things. But wala akong yung kulong dito, kulong doon. Mahirap yan. Well, I don't know. Let us see what happens. Then, corruption, yung tanim na bala, hintuan ninyo. You might want to recall, I was interviewed, I was at the cemetery, was visit tomb of my father and mother, and my pamangkin. Kukunti pa ang namatay sa pamilya namin eh. Baka ako yung masunod. May space pa doon. You know, dumating itong mga media. At doon kalakasan yung tanim bala. Alam mo, putang ina pag lumusot yan, for one reason or another, hindi nila nasita para pagpera. At dumating ng Singaporean, death penalty doon. 64-year-old Filipina. Kung makulong yan doon, you remember si Flor Contemplacion? O di ba pinatay? Anong ginawa ko? Di ba sinunog ko yung flag ng Singapore? So sinabi ko, fuck you. Oh. It was not really because I did not believe in the justice rendered by the Singaporean courts. It was rather the cavalier fashion that they rebuked our president. Alam mo kasi si Ramos, humingi ng reprieve. Hindi naman pardon, sinabi lang, can you put off, i-postpone mo lang the date of the execution to another day? Ang problema, yung sumagot, spoke ba, sabi, no. Even if it is your president, wala kaming pakialam, the law is the law. Look, if you are executing your own rational, okay yan. But if you are responding to a request from a sovereign authority, ito ating presidente, you do not. Hindi ka magsalita ng ganon, para binabastos mo ang Pilipinas. Kaya sa galit ko, sabi ko sa staff ko, putang ina, bigyan mo ako ng plug ng Singapore. Kasi wala man tayong plug dito. Encyclopedia. Tignan mo yan sa likod, mayroon yan. Nandoon na yung mga plug ng mga, kopyahin mo. Kasing laki yung ating plug dyan. Kinaumagahan, sinindihan ko talaga. Sabi ko, you are a garrison pretending to be a country. Sabi ko, siyempre galit. Emotions were high. Kaya sinindihan ko. Tapos sabi ko, fuck you, Singapore. Dapat lang. Ngayon dito tayo sa tanimbala. Huwag din niyong gawin yan. Baka sabihin ninyo, nagbibiro-biro ako. Magtanong na lang kayo sa polis doon. Marami ang pinakain ko yung magkil-kil-kil-kil, maghingi sa driver. Pag nabutan ko yung coin na, yung kinukuha mo. Kasi alam mo, yung mga kanto, yan yung paborito ng parkingan. Kasi hindi na sila makagastos sa gasolina. Tsaka kung makalusot ka doon, mahirap ka nang bumalik. So pag dito, yung dismissal time, labasan na yan dyan. Mahawak niyan minsan yung police traffic. Kung hindi, yung tigas-tigas. Yung mga driver doon, sinasaksak pero hinahawakan yung hanggang dito lang. Mabutang, sabi ko, kainin mo. 3 coin, pinalunok ko. Tapos nakikinig ako, may namatay ba na, wala man. Kinabukasan, kain ulit yung nahuli ko. Huwag ganon, huwag ganon. Kaya yung Pilipino ipasubo ninyo, hindi talaga papayag. Sa Davao, kung may taga Davao, tanongin mo taga Davao. Pag may taga Davao nag-report sa akin, ganon, may problema ka. May problema ka. Minsan, sinampal ako. Bakit ka sinampal? Konduktor, bakit patid? Ulihin mo. Ngayon na, ulihin mo. Pagdating sa opisina, putang ina ka kalalaki mo. Bakit mo sinampal itong ba? Sir, gusto niya ihatid doon sa hagdanan nila. Wala namang hindi kami makamaneuver paharap.
Kailangan pa magbabaking ng malayo. Eh, bakit sampalin mo? Eh, sir, mabunga nga kasi ang babae niya, sir. Ganun talaga yan. Ilang beses na yan. Magpatid talaga doon sa agdanan nila. Putang na maliit na bagay. Sampalin mo. Ilang beses kasi nampal? 2 beses. Sampalin mo ng 6 na beses. Sige. Putang ina, wag kang pumalag dyan. Sampalin mo. Bagay na galit na galit yung ali. Sabi ng driver, so, 2 beses mo lang yung akin, sir. Hoy, gago, may interest yan. Tangina, pag ginalaw mo yung babae ng ganun, oh, pag magsumbong yan sa akin, police. Puta yung asawa. Sir, bakit? Binugbog ako, sir, ng asawa pa. Saan asawa mo? Sir, sa Camp Katitipan. Police? Police, sir. Ano? Inspector, sir. Putang ina, ito tinyente ng yawa. Ito, nagbubog doon ng asawa. Sabi mo sa putang ina, mag-report dito. Pagdating doon, bakit mo binubugbog asawa mo? Sabi siya, sir, hindi mo lang kilala yan. Sus, gano'n yan. Iwan mo yung baril mo dyan. Eh di may small room ako doon. Tapos tawagin ko yung kasali ka. Saan ka una? Anong ginawa una mo? Sinuntok ako dito. Putang ina ka, baka. Saan pa? Sinipa ako dito siya. Ay, wag na. Okay lang. Dito, putang ina, sinipa ako na. Ano pa? Sabi niya, ito, yung mga yan, ano pala yan? Sabi niya, wag na. May tsura eh. Pero sabi ko, wag na, pero humahabol ako ng buta. Natural lang naman yan. Gawain ninyo yan. Sus. Padrama pa kayo. Tapos sabi, ako, ang nanay ko, kaya ako istrikto sa Davao, yung bugbog ng asawa patay. Putang ina, hindi ko talaga, I do not allow it in my city. Pagkabata narinig ko na, punta talaga sa akin yan. Yung TV, may local TV patrol eh. Pag nakalagay dyan ng bugbog asawa, anak, tawagin mo. Kasi ako noon, ang nanay ko, Kusus Mariusep, kung ano ang mahawakan. Talagang, kaya nung lumaki ako, ganun rin. Pag nakaumpisa ako ng sipa, suntok. Sir, tama na sir, mamatay yung asawa ko. Akala ko magalit kasi putang ng polis na to. Sir, bakit? Mahal ko yan, sir, kasi yung ano na. Okay. Graft has to stop. Dito sa gobyerno, I do not remember the particular agency o department. Ano ka dito? 48 signatures. Kaya pagka 48 signatures, putang ina, maubos yung investor, lalo na kung economic enterprises na malalaki. Dito, 300,000, dito, 500,000, doon sa itaas before, 2 million, 3 million ang lakaran dyan. Just to stop. Diyan sa mga clearances, diyan sa, Land Registration Office. Bago ka makakopya ng titulo mo, siyam-siyam ang bayad, tapos kung iilan ang perma. Wala akong pakialam kung anong gawin mo. I will just give you 72 hours. Pag wala ka ng if there is no need for an ocular inspection, yung pupuntahan mo doon tapos tinitignan mo. If it's just a matter of paperwork, all government, 72 hours, kasi sa Davao, 72 hours. After 72 hours, you are no longer allowed to release. Pag lumampas ng 3 araw, ilagay mo yan sa doon may maliit na mesa with the corresponding explanation why it took you more than 3 days to act on the paper. Lahat yan, kay Maneda, kay Department of ano. At saka sabi ko, kung wala akong pera, maghiram ako. Pag maghiram ako ng pera at magpapagawa ako ng train, masahan ninyo. Kayong lahat imbitado. Hindi ako pwede magbibigay ko yung mga kontrata na bago lang, di ko na mga Konsonghe, Ayala. Pero mong sabihin mo, magkaroon ka ng korporasyon
para lang ibibigay mo yung award